Natanggal bilang isang sundalo ang lalaking si Simatar dahil sa pagsuway nito sa utos sa kanya ng kanyang heneral. Labag na kasi sa kanyang kalooban ang utos na yon sa kanya, kaya hindi niya ito ginawa hanggang sa sila na ng kanyang opisyal ang nagpang-abot. Sa military kasi, kapag pinalagan ng mataas ang ranggo ng isang mababang ranggo lamang, ay otomatikong pambabastos iyon at tanggal agad sa serbisyo. Magkagayon man, ay hindi iyon pinagsisihan ni Simatar dahil alam niyang tama lamang ang kanyang ginawa, at kung lumabag man siya sa batas ng tao, ay tinitiyak naman niyang hindi sa batas ng Diyos. Umuwi ng kanilang probinsya si Simatar pagkatapos ang mahaba-habang proseso. Idineklara din kasi sa korte na hindi na siya pwedeng bumalik pa sa pagiging sundalo dahil sa baluktot na sistema minsan ng pamahalaan, ay naiisip ng lalaki na hindi patas ang pagkakagawa ng batas dahil napatunayan niya mismo sa sarili na kapag wala kang pangalan ay hindi ka nila kikilalanin, at tanging ang may mga matataas na katungkulan lamang ang pwedeng gumawa ng batas na hindi nababali ni numan. Kaya ginugunita na lamang ni Simatar ang mga masasaya niyang alaala noong nasa serbisyo pa siya habang lula ng bus pauwing probinsya. At habang lulan siya ng sasakyan, ay hindi niya maiwasang mapasilip sa labas. At sa tuwing nakikita niya mga puno sa gilid ng kalsada, ay naaalala niyang pinagdaanan niyang training para lamang makapasa siya bilang isang sundalo. Kaya naman hindi niya maiwasan ang manghinayang dahil sa mga nangyari. Napapaayos na lamang siya ng pagkakaupo, saka pinipilit niyang ibaling sa ibang alaala ang kanyang utak, hanggang sa ang mga magulang na niya ang kanyang nagunita. Napakuyom tuloy ang kanyang mga kamao dahil sa pangyayaring iyon sa kanilang buhay na naging rason para pasukin niyang propesyong sundalo. Marahil ay may rason kung bakit nawala sa akin ang aking propesyon bilang isang sundalo. Oras na siguro natuparin ko ang mga pangako ko sa aking mga magulang. Panahon na para ipagpatuloy ko ang aking nasimulan. At sana hindi pa uli ang lahat para sa ating lugar sa Kalapawan. Napapabuntong hininga ng malalim ang lalaki habang sinasambit ang mga katagang yon sa kanyang isipan. Mga 12 oras din ang kanyang itatagal sa biyahe bago makarating ang sinasakyang bus sa kanilang probinsya. Dala ng pagkabagot, ay hindi na malaya ni Simatar ang antukin sa kanyang upuan hanggang sa siya ay makatulog. Nagising na lamang siya ng kalabitin at tawagin siya ng konduktor ng bus. Sinabi nito na nakarating na sila sa probinsya ng Kalapawan. Agad niyang binitbit ang malalaking bag, saka siya bumaba. Madaling araw at 10 oras pa lang ng gabi ng mga oras na yon, kaya madilim pa ang buong paligid. Mga 15 minutos pa ang kanyang lalakarin sa mabatong kalsada bago siya makarating sa kanilang nayon. At sa kanyang paglalakad ay bigla niyang nararamdaman ang presensya ng matagal na niyang hindi nararanasan simula nang umalis siya sa kanilang lugar. Ang presensyang iyon ang nagpapahiwatig na malapit na siya sa kanilang nayon. Alam na niya na may magaganap na hindi ka nais-nais, kaya mula sa mahaba niyang bag ay kinuha niya ang paborito niyang alalay, ang isang 45 baril. Pagkakuha niya rito ay muli niyang ibinalik sa balikat ang kanyang bag, saka muling naglakad ng marahan at kalmado. Walang ano-ano'y may kung anong isang hayop ang lumitaw sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daraanan. Maski madilim ay alam na ni Simatar kung anong klaseng nilalang na yon, sapagkat hindi niya makakalimutan ang wangis ng mga ito. Mga aswang na nagaanyo bilang malaking itim na aso na may matatalas na mata, kuko at pangil. Umalis ka sa daraanan ko bago ako mapikon sa'yo. Kilala ko ang mga kagaya ninyo.
Hanggang dyan lamang ang kaya niyong gawin ang maging asong itim. Kaya sinisiguro kong isa ka lamang pangkaraniwang aswang. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, ay huwag mo kong haharangan. Dahil kapag itinutok ko na sa iyo ang hawak kong baril, ay sinisiguro ko sa iyo na titimbong ka sa lupa. Wala akong atraso sa iyo, kaibigan. At wala ka ring atraso sa akin. Kaya huwag na huwag mo kong pipilitin saktan at patayin ka. Sa kabila ng mga sinasabi ni Simatar ay tila ba hindi siya pinakikinggan ng aswang. Nanatili pa rin ito sa kanyang kinaroroonan. Saka marahang naglalakad habang nanggigigil sa pagnanais na malapa ang lalaki. Kaya wala nang nagawa si Simatar kung hindi ang umiling kasabay ng pagtutok niya ng baril sa nilalang na yon. Akma na sana itong susugod, subalit agad din siyang inasinta sa ulo ng lalaki. Pagkaputok ng baril ay siya namang pagtimbwang ng aswang sa lupa. At bago nilisan ni Simatar ang lugar, ay hinayaan muna niyang makapagbago ng anyo ang aswang sa wangis nitong tao. At nang makita niyang mukha nito, nang kanya itong mailawan gamit ang isang flashlight, ay saka pa lamang siya nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ay pinasadahan muna niya ito ng tingin. Halatang alaga ito ng kung sino mang nakatira doon. Wala na kasi siyang balita sa kanilang lugar at sa mga naiwan niyang mga kamag-anak simula nang madestino siya sa malayo. Marahan siyang naglakad palapit sa pinto, saka ito kumatok. Nakailang beses siyang kumatok hanggang sa magbukas na ang mga ilaw. Busis na isang matandang babae ang kanyang narinig na palapit sa pintuan. Saka nito pinagbuksan ng lalaki. Nabigla pa ang matanda nang mamukhaan niya kung sino ang taong kanyang pinagbuksan. Si Matar, apo ko, ikaw na ba yan? Opo, Lola Chayong, ako nga. Kumusta na po kayo? Hindi maipinta ang mukha ni Lola Chayong dahil sa sobrang kaligayahan. Napayakap pa siya sa binatang apo habang umiiyak. Salbahing bata ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aalala ako sa iyo at ang akala ko'y wala ka na rin, gaya ng iyong mga magulang na iniwan na rin ako. Mahabang kwento po, Lola, pero mamaya kapag maliwanag na ay ikukwento ko sa inyong lahat. Hindi pa rin kumakalas sa pagkakayakap ang matanda. Talagang nasabik ito sa apong matagal na nawalay sa kanyang piling. Simula kasi nang mangyari ang isang trahedya sa mga magulang ni Simatar na naging sanhi ng kanilang kamatayan, ay naging matamlay at malungkuti na ang lalaki. Naisipan pa nitong maglayas at magpakaliw-layo sa kanilang baryo para makalimot sa masalimuot niyang nakaraan. Hindi siya nagpaalam sa kanyang Lola Chayong dahil siguradong hindi siya nito papayagan na umalis. Pero nagkakamali siya dahil ang akala niyang makakaiwas siya ay isa iyong pagkakamali, dahil sinusundan pa rin siya ng kanyang mga alaala sa mga nakaraan niyang buhay. Iyon ang nag-udyok sa kanya para pasukin ang pagiging sundalo. Pagsapit ng umaga ay matyagang ikinuwento ni Simatar sa kanyang lola ang buhay niya simula nang naglaya siya hanggang sa matanggal siya sa serbisyo. Magkahalong emosyon naman ang nararamdaman ng matanda at nalulungkot ito dahil sa nangyaring pagkakadismiss sa kanyang apo. Pero sa kabilang banda ay nagpapasalamat siya dahil kung hindi nangyari yon, ay tiyak na hindi pa maiisipang umuwi ni Simatar sa kanilang lugar. Napapatagal ang pag-uusap nilang iyon ng kanyang lola hanggang sa umabot na sa punto ang kanilang paksa patungkol sa mga aswang. Naglipa na pa rin pala ang mga aswang dito sa ating lugar, Lola Chayong. Sa tagal na panahon kong nawala, nandito pa rin pala mga salot na yon. Tama ka nang sinabi, apo ko. Mas lalo pa nga silang dumarami. Yung iba nating mga kanayon ay niyayanggaw nila kapag natitipuhan ang mga ito. Pero kapag hindi, ay siyempre gagawin nilang hapunan. Kaya pala nakaengkwentro ko kaninang kababata kong si Jobet. Isa na pala siyang aswang dahil nayanggaw na nila ito. Kaya ayon, tinaniman ko ng bala ang ulo nito. Ha?
Nakapatay ka ng nayanggaw ka mo, apa? Nanginginig ang mga mata ng matandang babae habang nakatitig ito kay Simatar. May halo din iyong takot para sa kanyang bagong dating na apo. Opo, Lola. Bakit po? Mahigpit kasing ipinagbabawal, apo, ang pagpaslang sa mga nayanggaw na taga-nayon dahil kabastusan iyon sa mga totoong aswang, lalo na sa mga gabunan. Ang mga ito kasi ang nagsisilbi nilang pagkain dahil mas nasasarapan silang lapain ng mga nayanggaw na tao. Pakiramdam daw nila ay mas lalo silang lumalakas. Kaya kung sino man ang mapangahas ng isang tao na papatay sa kanilang mga nayanggaw, ay buhay din ito ang kapalit. O Diyos ko, apo ko, ano itong nagawa mo? Nagpantig ang mga tenga ni Simatar sa kanyang mga naririnig. Hindi iyon tungkol sa peligrong kanyang napasok, kung hindi ang tungkol sa aswang na tinatawag na gabunan. Ang lahing aswang na ito kasi ang pumaslang sa kanyang ama't inang manunugis noong kapanahunan pa ng mga ito. Sumeryoso ang mukha ng lalaki na siya namang ikinagulat ni Lola Chayong. Kilala kita, apo. Alam kong may binabalak ang gawin. Simatar, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Dumirito ka na lamang sa loob ng bahay para walang makaalam na nakauwi ka na at hindi ka mapaghinalang ikaw ang pumaslang sa nayanggaw na si Jobet. Hindi po, Lola. May naisip akong plano. Sa gagawin kong ito ay tiyak na ang mga gabunan mismo ang pupunta sa akin. Hindi na ako mahihirapan pa na pagigantihan sila sa ginawa nila sa aking mga magulang. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, apo? Mga gabunan ang hinahamon mo at hindi pangkaraniwang aswang lamang. Higit silang malalakas kumpara sa mga aswang na paggalagala kapag gabi. Kaya napahamak ang iyong ama't ina. Simatar, apo ko, huwag ka nang magtangkang galitin pa sila. Maawa ka sa sarili mo at maawa ka rin sa akin. Niyakap na lamang ni Simatar ang kanyang lola, pero wala siyang balak na sundin ang sinasabi nito sa kanya. Matagal na kasi niyang pinapangarap na dumating ang pinakahihintay niyang sandali na makaharap ang mga aswang na gabunan. Kaya kahit anong mangyari ay hindi siya aatras sa kanyang mga binabalak. Mamayang gabi niya isa sa katuparan ang mga naisipan na tiyak nagugulantang sa lahat ng mga gabunan na sumasakop sa kanilang lugar. Hindi na siya magpapaalipin sa takot dahil binatak niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban noong nasa serbisyo pa siya. Pagkatapos nilang mag-almusal ng kanyang lola ay lumabas siya ng bahay. Hindi siya namalaya ng matanda dahil abala itong naguhugas ng mga plato sa kusina. Naisip niyang puntahan ang kinaroroonan ni Jobet. Tama siya ng hinala na pinagkakaguluhan na ang bangkay nito ng mga mamamayan doon. Mas lumapit pa siya at doon niya nakita ang galit na isang aswang. Sinasabi nito sa mga tao na kung sino man ang pangahas na gumawa nito sa kanilang niyanggaw at kung malalaman nila kung sino iyon, ay tiyak na pagbabayaran nito ng sariling buhay. Napansin pa ni Simatar ang isa pang kakaibang lalaki sa likod ng mga nagkukumpulang mga tao. Maskulado ang pangangatawan nito at puti ang kulay ng buhok. May duda siyang isang aswang na gabunan iyon, kaya mataman niya itong binabantayan. At nang umalis na nga ito, ay kanya naman itong sinundan. Sa loob ng gubat nagtungo ang lalaki. Marahan lamang ang bawat paghakbang nito. At sa likod naman ng mga puno nagtatago ang nakasunod na si Simatar. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na kanina pa siya natutunugan ng lalaking gabunan. Sinasadya lamang nito na ilayo siya sa kabihasnan para walang makaalam sa gagawin nitong paglapa sa inaakala niyang lalaking dayuhan. At nang madala niya ito sa pinakapuso ng gubat, ay saka pa lamang tumigil ang gabunan sa paglalakad nito. Saka dahan-dahang pumihit paharap sa lalaking nakasunod sa kanya. Nakangiti itong humarap kay Simatar. Sa kanya ito pinalabas sa pinagtataguan.
Itinuro pa niya ito kung saang punong kahoy nagtatago ang lalaki. Kaya wala nang nagawa si Simatar kung hindi ang ilantad ang kanyang sarili. Hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Malaki lang ang katawan nito at matangkad, kaya para kay Simatar ay magandang laban ang magaganap. Ngayon niya magagamit sa isang aswang ang iba't ibang klaseng pakikipaglaban na natutunan niya sa training bago maging isang ganap na sundalo. Hinuhubog niya ng gusto ang kanyang sarili para sa mga ganoong tagpo, kaya kumpiyansa siya sa sarili na mananalo sa laban. Ako si Marco, isang aswang na gabunan. Ikinagagala kitang makilala. Ikinagagala ko dahil mamaya lamang ay isa ka ng masarap na hapunan ko. Ako naman si Simatar. Ikinagagalak din kitang makilala, Marco. Ikinagagalak ko rin dahil maya-maya lamang ay isa ka ng pagkain ng mga uod at pataba sa lupa. Tumawa ang gabunang si Marco dahil ngayon lang kasi may naglakas ng loob na kausapin siya ng ganoon. Dahil kadalasan ay panginginig at takot lamang ang nakikita niya sa mga taong nakakaharap niya. Hanga ako sa tapang at tibay ng dibdib mo, Simatar. Gusto ko ang iyong ugali, pero nakakapanghinayang lang dahil hindi mo na ito magagamit pa sa mga susunod na araw. Pero magagawa natin yan ng paraan kung gusto mong yang gawin kita. Kaso sa paninindigan mo ay sigurado akong mas nanaisin mo pang mamatay. Matalino din pala mga gabunan. Akala ko hindi kayo nag-iisip at pawang kasamaan lamang ang nasa inyong mga utak. Nagkamali pala ako. May kakarampot din pala kayong mga utak. Hindi kagaya mo na wala sa wisyong mag-isip. Mukhang nainsulto si Marco sa mga pinagsasabi sa kanya ni Simatar. Napangiti lamang ang lalaki sapagkat kalmado pa rin ito maski galit na ang kausap. Oh, relax ka lang. Puso mo, Marco. Baka atakihin ka ng high blood mo. Ang hilig nyo pa namang mga aswang ang kumain ng karne at uminom ng dugo. Nagpapabipi pa ba kayo? Sinasadyang asarin ni Simatar ang gabunan dahil gusto niyang sirayan ang diskarte nito sa pakikipaglaban, na tila naman nagagawa naman niya ito. Bigla na lamang kasi itong nagpalit ng kanyang anyo bilang isang mabangis na gabunan. Kinuha naman ng lalaki ng pasimple sa kanyang tagiliran ang isang combat knife na napakatalim at napakatalas ang duluhan. Humanda ka! Ibabaon kita sa iyong kinatatayuan pagkatapos kitang lapain, hangal na lalaki. Mabilis na gumawa ng pagsugod si Marco gamit ang matatalas na pangil at kuko. Sinusubukan niyang sunggaban si Simatar kapag nakalapit na siya rito. Ang kaso nga lang, pag-unat ni Simatar ng kanan niyang kamay ay pasimple na pala niyang ibinato ang matalas niyang kutsilyo. Hindi iyon inaasahan ni Marco, kaya nasapul siya sa puso. Kaagad na naging alo ang gabunan, saka nabuwal sa lupa. Dumudugo na rin ang bibig nito nang nilapitan siya ni Simatar. Madaya ka! Tuluyan nang lumapaypay ang ulo ng gabunan. Tanda na patay na ito. Sa may mga batuhan naman ay may bumagsak na isa pang aswang. Tumama ang paa nito sa malaking bato, kaya ito ay napilayan. Nagulat at nataranta kasi ang aswang na yon dahil sa walang kahirap-hirap na pinaslang ng isang ordinaryong lalaki ang kilala nilang gabunan at kinakatakutan. Ay nako, kung may mga matatalinong aswang ay mayroon din palang mga tanga. Kagaya ng isang ito, ang hilig pumisto sa itaas pero hindi naman pala marunong bumaba ng tama. Tukoy nito sa gabunan nang bumagsak ito sa lupa. Pagkabunot niya sa kanyang combat knife na bumaon sa dibdib ni Marco, ay nilapitan niyang napilayang aswang. Sa kanya ito inasinta sa ulo. Makabalik na nga, hindi man lang ako pinagpapawisan sa mga ito eh. Parang walang nangyaring iniwan ni Simatar ang pusod ng kagubatan. Nakabalik siya sa kanilang bahay na walang nakakaalam sa mga nangyari. Pasipol-sipol pa siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan at nadatnan niya si Lola Chayong na abala sa pagwawalis. Pagkakita ng matanda sa kanya
ay kaagad siya nitong kinumpronta. At saan ka naman galing si Matar? Aba hindi ka man lang nagpaalam na umalis ah. Iyan bang natutunan mo sa pagsusundalo mo? Ang pagiging suwael? Mano po Lola? Aba po Lola, nag-uulanin na yata kayo. Nagpaalam po ako sa inyo. Nalalabas lang ho ako saglit para po mamasyal. Sagot niyo pa nga sa akin happy trip. Ganoon ba? Ay pasyensya na apo. Tumatanda na kasi ang lola tsayong mo. Napagalitan patuloy kita. O siya, magpahinga ka na riyan. At maya-maya lamang magluluto na ako ng ating pananghalian. Yun, ang bait talaga ng lola ko. At ang ganda pa. Pakis nga po Lola. Pagkatapos halikan sa noo ni si Matarang matanda, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto para matulog. Nakakaramdam na rin kasi siya ng antok ng mga sandaling yon. Ginising na lamang siya ng kanyang lola Chayong pagkatapos nitong magluto ng pananghalian. Magdadapit hapon na nang matagpuan ng ibang gabunan ang bangkay ni Marco. Dahil sa galit ay pinagluray-luray nila ang katawan ng isa pang bangkay ng aswang sa may batuhan. Umaalulong ang mga ito ng malakas, kaya nabulabog ang mga ibon dahilan para magsiliparan ang mga ito. Hindi nila matanggap na nalagasan sila ng kasamahan, lalo na't hindi nila alam kung sino ang may kagagawan. Ngayon lang kasi nila naranasan ng ganitong insidente. Mas sanay silang kinakatakutan ng lahat, kaya dapat lang na itago nilang bangkay ni Marco at walang ibang uri ng mga aswang ang makakaalam, dahil baka maglalakas loob pa ang mga ito na kalabanin sila. Hindi pa man natatapos ang kaso sa pagpatay sa niyanggaw nilang si Jobet, ay isa na namang suliranin na mas mabigat ang dumating. Dahil doon ay nagpatawag ng pagpupulong ang pinakahari ng mga gabunan na si Galvin. Hindi niya mapapalampas ang nangyaring pamamaslang sa nayanggaw at sa kasamahan nilang si Marco. Kailangan makita nila ang salarin at matukoy sa lalong madaling panahon. Nagsara pa ang mga kamao ni Haring Galvin habang pinupulong ang mga nasasakupan. Kabastusan ito sa ating lahi mga kasama. Isang malaking kabastusan ang pagpaslang nila kay Marco. Isa lamang ang naiisip kong paraan para may pagiganti natin sila. Kapag hindi natin nahanap kung sino ang salarin, ay lilipulin natin ang lahat ng tao sa nayon. Yayanggawin muna natin silang lahat. Pagkatapos ay isa-isahin natin silang gawing pagkain. Pati ang mga mababang uri ng mga aswang ay huwag nating pagkakatiwalaan, dahil pwede rin sila ang pumatay kay Marco. Kaya maganda kayo. Mamayang gabi na tayo mag-uumpisang mag-imbestiga. Sumang-ayon ang lahat ng gabunan sa singasing ng kanilang hari. Panigurado kasing pabor sa kanila ang pagkakataon kapag ganoong hakbang ang kanilang gagawin. Walang kaalam-alam si Matar sa dilubyong paparating sa mga taga-baryo Kalapawan. Dahil sa mismo niyang kagagawan, ay maaaring mauwi ang mga buhay ng taga-nayon sa bingit ng kamatayan.